Magandang umaga po sa lahat. Isipin nyo na lamang na isa kayo sa nasa templo ng oras na iyon, kung saan hinagupit ni Jesus ang mga nagtitinda doon sa loob ng templo. Isipin nyo kung gaano kagulo ang templo. Siguro mahihalin tulad natin ito sa palengke na walang kaayusan. Mahihalin tulad din natin siguro ito sa mga iba't ibang kalsada dito sa Maynila na walang kaayusan. Ang templo na kung saan si Jesus ay palaging nagpupunta ay may connection sa Kanya. Dahil ang katunayan, gusto niyang ipakita na ang templo ay mayroong dapat kaayusan. Na ang templo ay ginawa upang doon ang Diyos ay papurihan. Ang templo ay dapat maayos. Siguro narinig nyo na yung salitang home sweet home. Di po ba, no? Ito ay isang kanta noong 1832. Medyo matagal na tong kanta na to, pero yung salitang home sweet home, hindi natin nakakalimutan. Ito ay isang kantang ginamit sa teatro na sinulat ng American lyricist na si Paine. Ang sabi dun sa kanta, kahit daw pumunta ka saan na gusto mo, pleasurable sa mata mo, maganda sa paningin mo, maganda sa pakiramdam mo, pero dun sa dulo ng awit, there's no place like home. Babalik at babalik ka sa tahanang dama mo na ikaw ay konektado. Babalik at babalik ka sa tahanang alam mo na ikaw ay secure, ligtas. Babalik ka sa lugar, sa tahanan mo, kung saan alam mong ikaw ay mayroong lugar. Ang ipinagdiriwang natin ngayon ay ang pagtatalaga ng simbahan o ang katedral ng Maynila bilang pinaka-mother church ng ating bansang Pilipinas. Ito ngayon ay nagpapatunay ng kaisahan ng buong sangkakristyanuhan dito sa ating bansa dahil sa ang simbahan ay nagre-representa ng mukha ng Diyos. Katulad sa tahanan, tayo rin ay bumabalik sa simbahan o tahanan o sa templo ng Diyos na may parehong pakiramdam. Yun nga lang, kinakailangang maramdaman natin ang kabanalan ng Diyos. Maramdaman natin ang simbahang aking pinupuntahan ay nilinis na ni Jesus at tinanggal na ang lahat ng hindi konektado dito. Kaya bilang simbahang mukha ng Diyos, makikita natin doon ang banal na tabernakulo na siyang nagiging sagisag na buhay ang Diyos. Ang pananalangin ating ibinibigay, ang mga bagay na ating idinudulog sa Diyos, ay dinadala natin sa Kaniyang harapan sa pamamagitan ng istruktura at ang building o edifisyo na ating pinupuntahan. Kung papaanong dinadala natin ang ating mga pangarap
Lalong-lalo na doon sa mga nagsa-celebrate ng birthday ngayon. Hindi ba't dinadala natin sa Diyos ang ating pangarap? Yung ating hangarin, dinadala natin sa Diyos. Kapag ikaw ay may hinihiling, inilalagay natin sa harapan ng Diyos. Kapag mayroon kang special na intensyon na gusto mong sabihin sa Diyos, dinadala natin sa Diyos. Dahil alam natin na ang simbahang pinupuntahan ko ay ang mukha ng Diyos. Sabi nga po dun sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. At kung ang bayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan, at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang bayan. Ito yung ginagawa natin. Tayo'y lumalapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba dahil alam natin na sa kaniyang tahanan, alam natin na sa kaniyang templo, tayo ay magkakaroon ng ugnayan. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, alalahanin natin na ang tunay na diwa ng presensya ng Diyos ay nasa banal na Eucharistia na palagi nating tinatanggap, at sana sa pagtanggap nito, tayo rin ay nalinis na katulad ng paglilinis ni Jesus ng templo. Sana ang ating katawan ay handa sa pagtanggap nito dahil nilinis tayo ng banal na sakramento ng kumpisal. Sana sa ating pagtanggap ng kaniyang banal na katawan, atin ding alalahanin na kailangan ko ding luminis para sa harap ng Diyos ako'y pagpalain habang buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.